Boss na ba to? What is going on mga cutie pies? Joe here. At ito ang all-new Kawasaki Ninja 500. Ang tanong, mas pipiliin mo ba to kumpara sa mga ibang beginner sports ngayon? Ang daming pagpipilian ngayon sa market kung anong unang big bike ang pwede mong kunin. Siyempre, kapag narinig natin ang salitang Ninja, hindi mawawala sa options natin to. Bata pa lang tayo narinig na natin to pangalan na to. Ang malaking tanong, worth it ba ang Ninja 500 o mas pipiliin mo ang second-hand Ninja 400? Pag-usapan natin yung makina. Engine is heavily based sa Ninja 400 at same engine ng Eliminator 450. Same 70mm bore pero this time, mas pinahaba ng 6.8mm ang stroke. Kaya naman nagkaroon to ng 451cc displacement parallel twin with 180-degree crank. Naka-double overhead cam tulad ng dati at may sipa ng 51 horsepower at 10,000 RPM and mas lumakas din ang torque nito na may 43 Nm at 7,500 RPM. Fuel tank capacity is 14 liters, may timbang na 172 kilograms at may dalawang variants to. Isang standard na 353,000 pesos at ang mas techy na special edition with an SRP of 379,000 pesos. Ito yon. Anong pagkakaiba ng standard sa SE? Dito sa SE, naka-TFT display na kayo instead of LCD. May keypass o naka-keyless, USB-C outlet, radiator cover, may frame sliders. May seat cowl na kasama, meron tank pads, tank grips, LED ang mga turning light. All that for additional 26,000 pesos para sa SE. Kung titignan mo yung motor, ang sexy ng hulmahan. Talagang mapapa-second look ka kapag nakita mo sa daan eh. Andun yung signature styling ng Kawi. Headlight is almost the same to this X6R. Sumingkit siya. Gusto ko yung bagong mata niya na naka-projector with sharp cowling dito sa baba. Nice. Kumbaga mas pinakanto nila yung unahan eh. At dahil nasa SE tayo, mas mataas yung windscreen natin dito. Parang smoke nga eh. Medyo madumi lang. Signature mirror ng Kawi na may mahabang stem. And what we like about the Ninja 500, enter signals niya. Dude, naka-integrated to. Hindi siya nakalabas na signals kumpara sa mga ibang motor. Dito, kasama siya sa fairings. Maganda tignan. LED to by the way. Sa frame, ganun pa din to. Katulad pa din sa Ninja 400 na naka-trellis frame. Kung titignan natin yung side fairing, actually nakita na natin yung ganitong design sa Kawi. Fully faired na may butas dito sa taas. At itong part na to, ito yung distinction na naka Ninja 500 o Ninja 400 kayo. By the way, we have the black and gray Ninja 500. Isa pa lang yung kulay for the SE and for the standard, yun yung may onting green lang sa may banda dito. Dahil nasa SE variant tayo, meron na tayong kasamang frame slider. Ganda ng frame slider nito eh, paba. Medyo cute na tangkiyak. Ninja 300 pa lang nakikita ko na yung ganitong design pero nilagyan nila ng onting kurbada dito. Tank pad and tank grips kasama na rin dito sa SE. Medyo manipis lang with Kawasaki logo. For this seat, medyo makapal siya actually, pero mukha siyang flat seat. Malaman natin mamaya kung kamusta pa yung ganitong klaseng upuan sa first ride. Tsaka malambot yung pillion seat niya. Alam niyo, pansin ko lang sa mga Ninja o sport bike ng Kawasaki, malalambot yung mga pillion seat nila. Hindi katulad ng mga naked nila. Kung SE variant din ang pipiliin nyo, kasama tong seat cowl when purchased. At dahil nasa sport bike tayo, wala tong kasamang grab rail. LED taillight na bago.
Alam niyo yung itsura ng taillight niya? Parang binaliktad na taillight ng lumang Ninja 400 eh. And sturdy signal light dito sa likod. Hindi na siya yung wobbly na kapag tumatakbo kayo sumasayaw. Wala nang fender tong bike na to dahil naglagay ng fender eliminator yung may-ari. Ewan ko, bike specific ata yung fender eliminator na nilagay niya kasi may Kawasaki logo eh. Mas luminis tignan tsaka mas appreciated yung gulong sa likod. Laki nito tsaka ang ganda tignan. Gagawin nyo lang, bubulsa nyo lang to at pwede nyo nang kalikutin tong knob na to. Pinitin lang natin hanggang sa umilaw tong indicator na to. Ayan, nawala to ulit. Tagal kasi natin eh. Tapos, piga sa kanan. Nice! So we have a very nice looking, napakakulay na 5-inch TFT display. Halos lahat ng big bikes ng Kawasaki, ganito ang display. At dito, makikita natin ang gear indicator, tachometer sa taas, fuel indicator, speedometer, odometer, engine temperature, clock, at average fuel consumption. Para makita natin yung mga ibang impormasyon sa bike, meron tayong dalawang button dito. Sa kaliwa, dito natin pwedeng i-access ang Trip A, Trip B. Ayun lang. Tatlo lang. Dito naman sa kanan, andito yung average fuel consumption, yung range, kung ilang kilometro na lang pwedeng takbo ng natitirang tangke nyo, average speed, total time, battery voltmeter, at current fuel consumption. Lahat ng basic information na gusto nyo malaman sa motor nyo ay nandito sa dash na to. At kung nakikita nyo, may Bluetooth icon siya doon. Yan ay dahil pwede nyo i-connect ang motor nyo through your mobile phone with the help of Radiology app. Yun yung app ng Kawasaki na pwede nyo i-sync yung cellphone nyo sa motor. Teka, meron ba ako nun? Ang gagawin nyo lang, punta lang kayo sa App Store at type nyo lang ang Radiology app. Ayan siya. Itong feature na to, hindi ko naman masyadong ginagamit. Hindi ko nga maalala kung kailan yung huling beses na ginamit ko to. Also, may mga icons tayo sa gilid tulad na lang nitong check engine, low oil pressure indicator, neutral light at ABS indicator. Once na in-start na natin at sinubukan natin umandar, sabihin natin mga 2 meters, mawala na yung mga icon na yan. Kapag di nawala yan, habang na-under kayo, doon na tayo magkakaproblema. Mayroon tayong USB-C outlet dito sa kaliwa. Dito nyo pwedeng charge yung mga cellphones nyo kapag nagkaroon na kayo ng phone holder. Compact na triple clamp. Alam ko natanggal ito eh. Oo nga. Medyo malaking butas niya. Unfortunately for the front suspension, ito pa din yung dati. Walang ginawang upgrades ang Kawasaki dito. Conventional 41mm telescopic Kayaba forks na hindi adjustable. Same braking system na naka 2-piston Nissin calipers na may 310mm single semi-floating disc, pero ngayon naka round disc na siya instead na pedal. Tsaka ang haba ng fender nyo sa harap oh. Meron na rin kasamang radiator guard. Nice, alalaki nga lang yung mga butas sa screen niya. At 2-cylinder, 1.2. Tail guard na makapal at metal foot pegs na may banking angle indicator. Pag nasagad nyo siya, ito yung unang mag-scrape. Mono siya Kayaba suspension dito sa rear, katulad pa rin ng dati, and adjustable ang preload nito. Swing arm na halos katulad ng Ninja 400. Ano to? Ba't may dent dito? Ganda ba talaga to? Naka-aftermarket muffler na siya. Hindi na ito yung stock canister ng N5. Itong part na to hanggang dun sa header stock na. Naka-Nissin caliper din dito sa rear na may 17 inches wheel at may stock tire na Dunlop Sportmax GPR 300 150/60 dito sa likod at 110/70 naman sa harap. Sa mga nagtatanong, pwede pa akong mag-upgrade sa 160? Yes, kaya pa oh. Ang laki ng allowance. Mukhang okay na tayo dito sa garahe. Subukan na natin ang Ninja 500. First ride sa Kawasaki Ninja 500. Napakatagal na panahon na simula nung sinubukan ko yung nauna, yung Ninja 400. Siguro mga 3 taon nang nakalipas. Tapos ngayon na lang ulit. We have a Ninja 500 in black and gray na may green lining sa gilid. Majority dito ay matte paint na may glossy part dito sa bandang to. Sa mga nagtatanong kung para saan po tong part na to, nagiging norm na to sa mga bagong bike, especially Kawasaki. Kasi sa ibang bansa required nila na may plaka sa harapan, tayo hindi naman. Kumbaga abang lang to just in case na magkaroon man, pero pwede nyo tanggalin to. Anyhow, ganda na mukha no. May sticker na siya ng Jaumoto. Nice! Ang ganda ng windscreen sa SE, no? May patusok siya dito. Ang sungit tignan. Tapos, para siyang may corona sa taas. Alam nyo, itong mirror ng Ninja 500, naalala ko dito yung mirror ng Ninja 1000 eh. Mahaba. Tapos, ganito yung tsura. Masyado mataas. Parang kailan lang may Ninja 300 ako. Tapos, nagkaroon sa market ng 400. Tapos, may 500 na. Please ng panahon, no? Cutie pies. Tama na ang dada. At unang upo. Yeah! Bago ang lahat. Ganda ng pants ko, no? This is from Seg Moto Supply. Para siyang jogger pants pero
May padding sa tuhod at sa puwet. Tsaka dahil yung bulsa. Kaya paborito ko tong pants na to eh. Pang casualan lang. Alright, so the seat height is 785mm. Pwede para sa ating mga Pinoy height. Ako po ay may tangkad na 6 flat. Sa mga nagtatanong bakit pa ulit-ulit ako sa mga video ko tungkol sa height ko, ba't lagi ko sinasabi, yan ay dahil sa tuwing nag-review ako ng bike, hindi natin may iwasan may mga bagong viewers tayo. Tapos magtatanong sa comment section, "Sir, anong height mo? Anong height mo?" Para maiwasan yon, sinasabi ko lagi sa video ko. O, diba? And this is how we look like dito sa Ninja 500. Pwede rin, no? Buksan na natin. Alam niyo yung gusto ko dito sa Ninja 500. Bihira ako makakita ng ganitong klase ignition sa beginner bike. Kilos to, mga cutie pies. Kung makikita nyo dito, engine temperature is still in 46 degrees. Sa mga bikes ko, bago ko gamitin, lagi kong pinapainit hanggang 60 degree. Doon na yung part na medyo safe gamitin para sa akin. Average fuel consumption, reset natin para makita natin yung reading mamaya. Dahil naman tayo riding modes, walang traction control, so let's go. Namatay. Side stand pala tayo. By the way, kapal ng side stand nyo. Teka, hindi pala natin naayos yung mirror natin. Taas na itong kabila. Yan. The bike is still brand new. Auto rating is only 181 kilometers. Parang kakalabas lang ng kasa. Mga ginagamit natin bike lately, halos pa break-in period pa, no? Bago ang lahat, ergo of the bike, kuhan natin medyo pasup-sup siya. Every time na iangat ko yung puwet ko, tinutulak niya ako hanggang dito sa malapit sa tangke. Pero yung handlebar niya, we are in a relaxed position. Medyo papasok lang siya. Hindi ganoon ka-lean forward. Actually, parang upright nga ako eh. And yung foot pegs natin, masabi kong nasa sporty side. Sa madaling salita, we are in a sport touring riding position. Gusto ko sa kawi, ang haba ng bar end eh. Alam niyo, unang napansin ko sa kanya, kung gaano kay-smooth at kalambot yung gearing at yung clutch niya. Dahil sa assist and slipper clutch, kaya ganito na lang kalambot tong clutch lever niya. Tsaka yung sungkit natin sa mga gear, effortless eh. 4,000 RPM, bumipitik yung ilaw ng gear indicator tsaka tachometer. Nakalimit pa ata yung shift indicator nito. Pwede nyo namang baguhin yan. Tsaka pala nakalimutan ko sabihin sa inyo yung main menu ng bike. Nakafocus lang tayo kanina sa kung anong nakikita natin dito sa display niya. Yes, ito yung main menu ng bike. Makita natin yung vehicle setting, display, date and clock, service and units. And then, kill switch, ignition switch sa kanan. Sa kaliwa naman, passing light, high beam and low beam, hazard button, turning switch at busina. Hindi adjustable ang mga levers, pero komportable naman ang positioning ng mga daliri natin. Nice. Mukhang matatagalan pa bago magkaroon ng bagong kulay ang SE dahil kakalapag lang nito sa Pilipinas. Oh, come on! Medyo may kirot lang ng unti sa egg balls dahil pinatulak niya ako malapit sa tangke. Ang laking tulong ng TFT oh. Kahit tirik yung araw, kitang-kita mo yung mga icon eh. Tsaka ang kulay niya, maliwanag yung mga icons ng dash niya. So, madaling makita. Nakikita niyo tong part na to, may flower icon siya sa lower left. Ito yung eco mode ng bike. Nakawala to kapag magpas tayo sa 40 kph. Below 40 kph, ibig sabihin nasa tipid na takbo kayo. Oh, ito na, magkaalaman na. Subukan natin ang lakas ng bagong engine dito sa Ninja 500. Second gear. Huwag muna natin red light dahil nasa break-in period pa. Laki na tulong ng mataas na windscreen. Okay ah. Konting tak, ganda na agad yung airflow niya. Yung low mas lumakas talaga yung torque niya, pero mas early na yung rev range from 8,000 RPM sa luma, I mean sa Ninja 400, 7,500 na dito sa
Ninja 500. Maganda yung ganong power band, especially dito sa city dahil madali kang makakapag-overtake. Pansin ko lang sa kanya in high RPM, mabibrate yung upuan niya. Ramdam mo rin sa handlebar and foot peg. Compared to the other engines na gumagamit ng 270 crank dahil naka 180 degree firing order to, mas smooth pa rin para sa akin mga naka 270 crank. Pero ito barumbado kapag naka aftermarket. Braking sa front, responsive naman. Sa kaya foot brake, magat yung ABS. Alam nyo yung nakagat yung ABS nyo kapag natipok yung mga pedal and levers nyo. Yun ang feeling. Ano, daling ang overtake lakas ng torque Downshift is very smooth. Suspension natin, actually okay naman yung suspension niya Ang mindset ng Kawasaki, bakit namin babaguhin? Wala namang problema yung suspension namin. Wala naman, di ba? Pero syempre, compared to other bikes na naka upside down fork na in the same category, dapat nag-iisip-isip na ang Kawasaki dun. Kamusta ang cornering ito? Kamusta ba ito in tight traffic? Turning radius niya dahil sport bike to, of course limited turning radius, pero sanay lang to pag nasanay ka na sa bike, madali nang isingit-singit sa traffic to. Tsaka di naman ganun kalakihan yung bike Easy 172 kilograms di mo ramdam sa kanya dahil sa lakas ng power niya yung low end. Kapag inuusog nyo naman siya sa parking, magaan din naman siya. Pag-usapan natin yung presyo niya. Kung tatanungin nyo ako para sa additional 26,000 dito sa SE, para sa akin okay na rin Kasi unang-una naka TFT kayo, well maganda rin naman yung nasa standard. Kakaiba yung display nun, pero maganda kasi itong TFT ng Kawasaki Plus nakakilis kayo, and para sa overall price ng SE sapat lang para sa akin, para sa may offer niya. Di muna tayo papasok ng expressway kahit adyan na ang S-Lex dahil unang-una wala pa itong RFID. Dito lang tayo, okay na tayo dito. Sa mga nalilito sa displacement ng bike, makina na binasa sa Ninja 400, same engine ng Eliminator 450 pero pangalan Ninja 500. Bakit hindi nila ginawang Ninja 450? Kahit ako rin nagtataka, huwag kayo maglala, hindi kayo nag-iisa. Suspension sa likod, malambot siya actually. Dami nating lubak na daanan at ganda yung play ng suspension natin sa rear. Kung gusto niyo ng sport bike na okay gamitin sa track, okay rin pang daily, okay pang weekend ride, kuha ng Ninja 500 ang market na yun Ang dami ko ang kilala na nag-restock na paborito gamitin Ninja 400. Sa pangkagandahan sa Kawasaki, ang daling umorder ng parts. Kung kukuha ka ng SE worth 379,000, kung ang purpose mo sa isang bike, especially dito sa Ninja 500, matutong mag-clutch, magkaroon ng glimpse pagdating sa sport bike, ma-enhance yung beginner skills nyo, okay na para sa akin yung standard version Kung eventually tatalong ka sa mas mataas na displacement, kasi ganoon din naman at the end of the day, same engine pa rin naman kayo, pareho kayo ng ergo, halos parehas ng itsura, USB-C, TFT, yung knob, additional fancy stuffs na to So kung ipang training bike nyo lang Ninja 500, okay na para sa akin yung standard. Palagay mo naman sa sarili mo na tatagal sa ito, syempre worth it to. Fuel reading as of now, galing tayo sa Dasma, umikot tayo tayong hari, napunta tayo dito sa Villar City pa rin ba to?
Fuel consumption natin is 22.6 km per liter. Pero mukhang may ititipid pa to. Dahil nasa low displacement tayo, 500cc. Eh, not bad na din. Ngayon naman, 23 km per liter. Fifth gear, pero may hatak pa rin yung low RPM. Mga cutie pies, this is Brother Mike. Siyang may-ari itong Ninja 500 na bagong-bago pa. Akala ko tayo ngayon mag-break-in eh. Bakit Ninja 500? Sir, una talaga prefer ko is Cruiser, Rebel. Pero nung napanood ko yung vlog niyo about SE 500, and nakita ko yung mga special features niya, nagpalit yung aking pag-iisip at mas nag-focus na ako sa sports bike. Bali, isa sa mga nagustuhan ko po is yung Kawasaki Kipas niya. So, medyo advanced yung technology niya compared to other Kawasaki bikes. And then, dahil since beginner rider po ako, mas kinonsider ko yung safety. Like, meron lang po siyang default na sliders. First big bike mo? Yes po. Nag-start po ako sa scooter, Mio Sporty. First clutch mo? Yes, the clutch. As new beginner driver po, na-realize ko na mas masarap siyang gamitin because meron po siyang ABS, tsaka meron din siyang slipper clutch. Mike, maraming salamat sa pagbisita sa ating garahe. Shoutout ko lang yung kapatid ko, si Mark Payong-Ayong, tsaka si Ryan Square. Yun, mga kinipies, kung nag-enjoy kayo sa video na to, kindly leave a like. At kung mahilig kayo sa mga ganitong content, huwag kayong mag-alala. Dahil nasa tamang channel, make sure to press that subscribe button dyan sa baba. Mga bro, let me know your thoughts kung anong masabi nyo dito sa motor na to. Worth it ba ang 379,000 nyo dito para sa special edition? Mga kinipies, see you sa next content.